Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Reka Bench na nagmumula sa Nueva Ecija High School. Isa akong grade 11 student at ang kinuha ko ay TVL CSS. About computer siya. So, ang video na ito ay tungkol sa kung paano gumawa ng bootable device. Pwede siyang kahit anong Windows. Actually, nakadepende siya sa kung anong unit ang inyong aayusin. So, ayun. Tara, magsimula tayo. Okay, ang first step natin ay syempre, kuhanin ang ating mga kailangan sa paggawa ng bootable device. So, ang pinaka-importante nating kukuhanin ay ang syempre, Windows ISO. So, sa video na ito ay ang kinuha kong Windows ISO ay Windows 7 Professional Service Pack 1 and then 64-bit. Una pala, may tuturo sa inyo para hindi kayo magkamali. Punta kayo sa show more options, properties. Ayan. Titignan nyo muna kung ano yung architecture ng unit natin. So, hanapin nyo tong system type, 64-bit operating system or x64. Kapag naman 32-bit yan, ang lalabas dyan ay x86. So, ayan lang. Karagdagang kaalaman lang sa inyong lahat para hindi tayo magkamali. Ito na ang ating Windows 7 ISO. And then, ang next nating kukuhanin ay ang application na kakailanganin natin para ma-flash or ma-burn ang ating ISO sa ating flash drive. Okay. So, punta kayo sa browser and then Rufus. Ayan. Rufus.ie yung official website nila. Ito. And then, ito yung pipiliin nyo. Standard dapat. And then, ito. Kung ano yung architecture or bit ng inyong unit, yun ang pipiliin nyo. Kung halimbawa ay sa akin, 64-bit ang aking computer. Kaya, 64-bit ang kukunin ko. Pero, kung sakaling 32-bit lang ang inyo, makikita nyo tong x86 for 32-bit yan. So, ito. Ita-download ko ng Rufus. So, after natin ma-download ang Rufus at saka ang ating Windows ISO. By the way, yung download link ay iiwan ko na lang sa description para naman makuha nyo na ng walang kahirap-hirap. So, ayun. Gawa tayo ng new folder. I-organize lang muna natin sila. So, pwede nyo tong pangalanan ng inyong sariling choice. So, para sa akin ay Windows 7. Okay. And then, ilipat natin lahat yung dalawa na yan sa ating folder na ginawa. Okay, so buksan natin to, ang ating folder na ginawa. And then, pwede na nating isaksak ang ating flash drive. Ayan, so sinaksak ko na ang akin. Pagkasaksak nga pala natin, advisable na i-format muna natin siya. Okay. So, ayan, start nyo lang agad. Wala na kayong dapat galawin dyan. Ayan, na-format na natin ang ating flash drive. And then, next ay balik tayo doon sa ating folder na ginawa. Open natin ang Rufus. Okay. So, pagka-open natin ang Rufus ay automatically madedetect na ng Rufus ang flash drive na ating sinaksak. So, dito sa boot selection, select nyo tong disk or ISO images, please select. So, dito, isa-select natin siya. And then, punta tayo sa folder na ating ginawa. In my case, nasa desktop yung ginawa ko. Ito, Windows 7. And then, ito yung ISO na gagamitin natin. So, i-open lang natin yan. Ayan. Sa image option, standard lang. And then, sa partition sim or scheme,
Dahil luma na ang Windows 7 masyado, hindi na siya recommended for GPT partition, kaya i-MBR na lang natin. Sa BIOS ay kung ano yung meron dyan, yun na lang. Sa volume label, hindi naman siya masyado importante. Sa file system din, ala na tayong gagalawin dito, kundi i-start na lang natin. And then matagal-tagal ito, kaya maghihintay pa tayo ng konting minuto. And then okay. So ipopost ko muna ang recording, and then ire-resume ko kapag malapit na matapos. Okay, dahil nasa 50% na ang ating progress, i-resume na natin dito. So ayan, copying ISO files pa lang. So ang ginagawa ng Rufus ay tinatransfer niya yung laman ng ISO sa ating flash drive. So maghintay pa tayo ng konting minuto pa. Nakalimutan ko nga palang sabihin na ang ginagawa natin na ito ay isang unofficial method, pero that doesn't mean na mali siya. Ito ay alternative method. Siguro ay tatawagin ko itong Rufus method, and then ang official naman ay ang mismong Windows installation method. Ang Windows installation method ay galing siya mismo sa Microsoft, at libre siya i-download at libre siya gamitin. So baka gawan ko siya ng separate video, at yun naman ang ating gawin. Okay, so malapit na matapos ang ginagawa ni Rufus sa ating flash drive, and after that ay pwede na natin siyang hugutin, at saka ayun, pwede na siyang matatawag na natin siyang bootable, kasi wala na tayo iba pang gagawin. Yun na talaga. Isa pa nga pala, nakalimutan ko ding sabihin na baka hindi ko masundan ito ng kung paano siya i-install mismo sa computer, dahil ang Windows 7 na ito ay masyado na siyang luma para sa aking computer. Pero kung gagawa man ako ng tutorial kung paano install, siguro ay gagamit ako ng virtual machine. Okay, kapag ganyan na, tumunog na, that means tapos na siya, tapos na ang progress natin dito. Makikita natin yan pag pupunta tayo sa this PC, and then ito na siya. Ayan na ang ating flash drive. Pwede nyo siyang i-open. Yan. So, yan mismo ang laman ng ISO na ginamit natin. And then, ito mismo ang kailangan natin para mag-install ng operating system. So, dito na magtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan kayo sa aking ginawa. So, yun lang. Bye-bye.